aking makakasama. Ayan, na kami pong dalawa ang magiging bubuo sa palatuntunan ng hapong ito at inyo pong pakinggan. Kaya akin na pong tinatawagan ng ating pong guest ngayong hapon na siya na po ang magpapakilala sa atin. Good afternoon. Hello, good afternoon. Magandang hapon po, mga ka-daily live sharing. Magandang hapon, Pastor Tess, at sa lahat po ng bumubuo ng Good Daily Life afternoon. Sharing Ministries. Magandang hapon po sa bawat isa. Yes. Yeah. At siyempre, ikaw na yung magpapakilala, kaya hindi ko na binanggit ang iyong name. Atin pong pakinggan ang pagpapakilala ng ating pong bisita ngayong hapon. Ayun. So, yes, good afternoon pong muli. Ako po si Zenny Bidol from Parañaque. And, Yes. ayan. So, Ayan. Handang-handa ka na ba, Pastora Zenny? Ayan. Alam ko, pastor ka naman talaga, no? Kaya handang-handa na po siya sapagkat kami po ay may mga tatalakayin at atin pong pakikinggan ang nilalaman ng kanyang tema ngayong hapon, Created for a Purpose. Siyempre po, una, nagpakilala na kung sino ang ating guest ngayong hapon. At ngayon po ay ating pakinggan sino ba ang kanyang mga magulang at ilan silang magkakapatid. Ayan. ayun. Yes po, ako po ang aking mga magulang po ay tawag dito, nasa senior citizen age na, and they're enjoying their Ah, life sa province, Pastora, and saka sa ating mga ka-DLS. mhm. Meron pa ako 7 siblings, six, Wow. 7 kami sa magkakapatid. Ako po'y panganay. At ako po'y lumaking probinsya. Ako Mm. po'y Ilonggo. Ako po'y taga Bacolod. Ayun. Oh, Yes yeah. po. Oh, yes. At ang inyong mga magulang, ano naman ang kanilang naghahanap buhay pa ba sila? Sila ba ay retiro na sa sa kanilang pagtatrabaho? Ayan. Yes po, Mhm. ang aking tatay ay dati nagtatrabaho sa isang company at nag-enjoy na po Mhm. siya ngayon ng kanyang retirement age kasama na aking mama sa province, sa farm. Meron kaming maliit na farm at ng mga Oh, oh, wow. so Mm-mm. nag-enjoy sila ng kanilang mga flowers, kanilang mga crops at mga Wow. kung anong mga livestock na Wow. pinagkakaabalahan nila sa ngayon. And ayun po, Wow. masaya-masaya po Parang ang sila. sarap parang, parang ang sarap magbakasyon doon, Pastora. Pastora Zenia. Yes po, Pastora, Oo. Pang-ilan ka napakasarap po ba sa sa probinsya. magkakapatid? Oo. Yes. Pang-ilan ka, Pastor Zeni, sa magkakapatid, sa 7 na magkakapatid? Ako po'y Ayan. panganay. Mm-mm. Ha? Panganay ka? Yes How po, ako old po are yung leader sa aming your magkakapatid. parents? Wow! Mamaya mo na sasabihin ko ilang taong ka na. Ayan, nakakatuwa naman. At saka nakakatuwa na kayo ipitong magkakapatid, no? Makikita doon na talagang masipag ang iyong mga magulang, kung paano talaga kayo itinaguyod. Kayo ba lahat ay nakapagtapos ng pag-aaral? Sa Mhm. awa ng Diyos po, yes po. Mayroon pa po kaming bunso Wow. ngayon na kasalukuyan nag-aaral pa ng kanyang college life. Oh, wow. At ilan na po ang may asawa sa magkakapatid, Pastora? Ano na po sila? 4. Oo, sila. Dahil wala pa si Pastora asawa. Ay, sorry, 3 lang pala. Hindi ko na mabilang sa dami namin, parang hindi ko na masyadong Oo, matatandaan. nakakatuwa. At ano, pwede mo bang ikwento yung iyong karanasan doon sa iyong buhay nung maliit ka pa? Paano kayo pinalaki ng inyong mga magulang? Kayo ba close na magkakapatid? Sino ba yung paboritong anak? Yan, paano kayo nakaranas na disiplinahin ng inyong mga magulang? Ikwento mo yung kasaysayan kung paano noong kayo ay mga bata pa. Ayan. Mm-mm. Okay, well, ako po lumaki. Lumaki ako sa siguro sa perfectionist na mga magulang. Oh. Pero I mean, part of it, Mm-mm. hindi ko siya pinagsisihan kasi kasama siya sa mga bagay na sa paghubog ng character ko ngayon. Nung ako po'y bata pa, hindi ko po masyadong na-enjoy ang aking childhood years kasi kailangan po ay Mm. magstay ako sa bahay.
Dahil ako po'y panganay, Ah, ang aking tungkulin ay mag-alaga ng mga yes. kapatid ko 'pag ang aking nanay ay busy. Wow. Yeah, kasi ang aking mama Mm. ay ano po, eh, jack of all trades ika nga sa ating kasabihan. So, kahit Uh-huh. siya po'y plain Mm. housewife, marami po siyang ginagawa at ako po yung kanyang kaagapay sa mga tungkulin sa bahay. So, at the age of 6, natuto na po akong magluto ng mga simpleng luto lang Wow. naman, oo. And then, Mm. meron akong routine, kailangan paggising ko kailangan unang-una sa lahat linisin ang higaan, walang kalat. Mula sa kwarto palabas ng Mhm. sala papunta ng kusina kailangan maayos. So gano'n po yung discipline Wow. ng aking mom ng aking father at saka ng Mm. aking mama. Si papa rin po kasi, medyo may Mm. pagka-perfectionist kasi gusto niya po ay malinis lagi yung bahay. So, Wow. 'pag naghuhugas po kami ng plato, wala pa naman po mga dishwashing liquid nung unang panahon ano, sa age ko parang ang layo ko na 'no. Parang, Oo. 100 years ago wala pang gano'n. So, kailangan perfect kasi pastora 'pag mayroong amoy ang plato or baso kailangan babalikan 'yan, uhulitin mo lahat. Lahat ng hinugasan kahit Oh, kahit na kutsara lang yung may amoy. So, natuto ako na naku. kailangan talaga perfect yung gawa, though ako po'y bata pa. At the same time, Mm. yun dahil sa dami naming magkakapatid madalas po kami mag-away. Mag-away siguro dahil nga siyempre Mm. bata pa, may mga tantrums ang bawat Yes. isa. Pero bawal po Hmm. kami magsakitan kasi yun ang pinakamalaking SOP sa bahay. Puwedeng mag-away, puwedeng magkaroon ng arguments, pero bawal magsakitan. So, dahil mga bata pa po Hmm. kami, nawawala rin po kami sa isip namin na bawal po kami magsabunutan, bawal alam mo yun, batuhan ng mga Oo. bagay-bagay. So, nakakalimutan Oo. namin yun. So, Oo. madalas po napapalo rin ho kami, gano'n. And then sa likod po ng pinto namin meron po Namamaluto kaming ka. oo, sa likod ng Mm. pinto meron kaming exclusive Mm. na Ah, sinturon. Pamalo lang yun, hindi puwedeng gamitin sa kahit ano. oh, Mm, oh, talaga? yes. Oo, pero alam ko sa pangyayaring yun dahil ikaw ang panganay parang ikaw yung favorite, eh, maaaring gano'n ano? Kasi siyempre ikaw yung panganay, siyempre ikaw yung laging nauutusan, tapos ikaw yung mag-uutos sa iyong mga kapatid. Parang lumagay ka talaga na parang ikaw yung pangalawang magulang ng mga kapatid mo. Alam mo yon yung 'pag wala ang mga magulang mo, ikaw yung mag-uutos sa kanila. O meron bang pagkakataon na gano'n na talaga namang, sakit ng ulo mo din dahil ilan yon, 6 yun ano? Na maaaring ikaw nga, anong masasabi mo nung ikaw yung iniiwanan ng iyong mga magulang para sa mga kapatid mo? Tama po kayo pastora 'no, naging parang, tawag dito, nagiging apple of the eye ako ng aking parents. Eh, siyempre ako'y panganay. Mm. Yeah. Pero, actually na-realize ko lang 'yun ng medyo lumaki-laki na ako ng konti at nung medyo tumanda Mm. na yung age ko. Kasi nung bata ako feeling ko lang, parang bakit ganito, parang I supposed to Mm. enjoy my, childhood life na kasi Yes, naiinggit yes. ako, eh, sa mga kapitbahay ko na Mm. naglalaro sa labas na bakit sila hanggang gabi nasa labas pa rin sila Yes. tapos ako kailangan 6 nasa loob na ako ng bahay. Yung mga tradisyonal na Hmm. mga alam mo yun, house rules Oo nga, nung eh. unang panahon. So Oo. may mga ano ako, meron akong mga inggit siguro, masasabi ko nga ng mga inggit ng mga Yes. kabataan, yung makapaglaro ka, Yeah, your freedom to yeah. play with, your Mm. childhood ano, Mm. neighbors, Yeah. gano'n. At the same Mhm. time, makukulit din yung mga kapatid ko kasi ano na po ako, medyo malaki na po ako nung nagkaroon ako ng kapatid na babae. Ang aking mga lalaking Ah. kapatid ay nasa 5. So, sila yung mga playmates ko Oh, at the same makulit. time. Opo. So, sa loob Oh, ng bahay bunso medyo yung wild kami girl. maglaro. Panganay at oo, panganay at bunso ang babae. Bale Ang panganay at bunso ang babae, hindi naman po, tama ano ba? po siya, second, third yata. Himay yata pa talaga nun. Oh, Opo. oo, yeah. Tapos nung elementary, saan ka naman nag-elementary at ilang taon ka noon? At anong iyong masasabing story ng iyong elementary days? Ayan, ang mga baon, paano ba? Talaga bang, nahirapan ka ba? Maluwag ka ba ang mga magulang mo sa'yo? Anong iyong maikukuwento? Ako po yung nag-elementary din sa province ano, sa Bacolod. And, Mm. nung una takot akong pumasok sa school dahil nga hindi ako na-expose sa community, hindi ako na-expose sa Mm. labas. Nung pumasok ako sa school para Yes? siyang, torture sa akin, yung parang gigising ako sa Oh, umaga, iisipin ko papasok na ako ng school. So, parang gusto ko hahabaan mm.
ang gabi. Parang marami yung gano'n. Iniisip ko matutulog pala ako. Hmm? Iniisip ko kinabukasan papasok na ako. So, takot ako eh. Siguro dahil nga, yan nga, Mm. wala akong exposure sa labas masyado. Oh, So, papunta pa lang ako ng aha. school, grabe na yung kaba ko. Pero well, na-overcome ko naman siya siguro pero Hmm. mga kalagitnaan pa ng taon. Lagi akong ano eh, malungkot, parang end of the world na para sa akin Mm. yung pumasok ng eskwelahan. So, yun yung parang naging struggle ng mom ko Oh. sa akin. Mm. Ayun. Pero Iyon, oo. Pero hindi naman hindi naman dumating ang time na parang, ayoko nang mag-aral, ayoko nang pumasok, hindi naman dumating yung gano'ng sitwasyon. ay dumating po ako sa ganung point na ayoko pong pumasok na school. Opo. Oh! Oo. Ano yun, takot ka? Ano yun, ayaw mo talaga? Ano yung exposure ba parang parang ayaw mo ng gano'n? Ano yun? O takot kang mag-aral? Ano yung anong kinatatakutan mo? Bakit ayaw mong mag-aral? Siguro unang-una sa lahat, takot ako sa bagong environment na makikita ko. Kasi school, ang daming Oh, bata, ang yun. daming Oo. tao. Tapos pangalawa, takot ako sa Yes. teacher, Mm. gano'n. Tapos hindi ko makikita Yeah. si Oo, mama. tama, oo. Oh, yan, oo. Pero nakatapos naman, siyempre. Siguro mga first year lang ng taon yun nangyari, no? Pero nung sumunod, siguro naging masaya ka na, naging matapang ka na, di ba? Ay, meron ka bang karanasan nung elementary na hindi mo malilimutan? Na parang, nagbigay ba sa iyo ng saya? Nagbigay ba sa iyo ng takot? Nagbigay ba sa iyo ng parang, alam mo yun, yung pagkalungkot? Ano yung masasabi mo, experience mo na maganda at pangit ng elementary days. Mm. Nung katagalan na nagugustuhan ko na yung school. So, naging playful na ako masyado sa eskwelahan. Yung parang feeling ko ang school na pala, hindi siya kinatakutan na lugar. Instead, ito yung way of Yeah. escape ko para ma-enjoy ko yung pagiging Mhm. bata ko kasi hindi ko siya nagagawa nga sa bahay Yeah. kasi full of Ayun. responsibility ako bilang isang ate. Sa school, nagagawa ko siya Mhm. during break times, maglalaro, takbuhan, um, na Yes. hindi ko na rin nasisira na Oo. yung mga sapatos ko, damit ko, sa kakahabulan, Mhm. gano'n. Habang pauwi ng school dahil naglalakad lang po kami kasi nga province. Oo. Hindi naman siya mga siguro that's Oh. 5 to 10 minutes away sa bahay. Gustong-gusto ko yung 'pag Malapit lang. umuulan. Oo, malapit lang po. Hmm. Ayun ang kinalulungkot ko po kasi Oo. malapit lang yung bahay sa school. Nalulungkot ka pala dahil malapit, walang gala. Oo, walang gala. Oo. Oo, hindi katulad ng mga classmates ko Oo. malalayo sila. So, they can stay longer Yes, pa. oh. Oo, Ayun, ayan, 'di so naman, nag-enjoy ka na. opo, nag-enjoy Mm. na po ako. At the same time po, Oo, 'pag umuulan, ayun. masarap siya talagang umuwi kasi alam mo 'yun, hindi naman matubig yung daanan. So, we can play sa tubig, Hmm. Yeah. palutang-lutang na mga gamit, Yes. sapatos, yung mga gano'n. So, 'yun yung Mm. mga na-enjoy ko Yun, na moment na oo. hindi ko pala na-enjoy nung mga early early childhood years ko. At ayun po yung Mm. marami po akong masayang moments pero dahil Mm. matagal na panahon na po, hindi ko na po masyadong so isa po 'yun sa mga pinaka-big deal nung bata pa po ako. Yeah, yes. At how about naman nung high school life mo? Nung high school life mo, ano ba, mas masaya ba ang high school life or elementary life mo? Ano naman ang iyong masasabi sa 4 years mo pag-aaral ng high school? Ayan, ayan na yan, simula na yan ng dalaga na, ayan, alam mo yan. Siyempre, iba na ang adjustment mo. Anong iyong masasabi sa high school days mo? Saan ka pa din nag-high school? Doon pa rin ba sa inyong probinsya? Yes po, same province pero ano kami, lumipat kami ng bahay. So, another place and another, kumbaga Mhm. chance na naman na alam mo yung mag-build na naman ng bagong relationship sa Mhm. mga bagong kaibigan at the same Oo, time bagong environment. oo. Oo, at yun nga, Mhm. sabi nga nila, wala na ibang pinakamasayang buhay kundi yung buhay ng isang high school. Hindi high school. Mm. Oo, talaga? Oo, mas malayo yung bahay niyo ngayon kaysa nung una, dun sa Yes school? po, malayo na kasi kailangan ko ng sumakay ng sasakyan. Ah. Magko-commute na ako papuntang school. Nagsasakay na, oo, ayun. Talagang naranasan mo. Ano naman yung mga karanasan mo at kumusta naman, ikaw ba, naging honor ka ba? Ano bang maipagmamalaki mo nung time ng high school ka? Mas nag-aral ka bang mabuti nung high school o nung elementary? Ayan.
Pareho po, nung elementary po ako, kailangan ko rin po mag-aral ng mabuti kasi nga yung parents ko ay talagang Mm. perfection. Hindi naman sa sobrang mahigpit, pero Perfectionist. oo, meron silang mga Yes. sineset na standard at bilang panganay, kailangan ma-meet ko Mm-mm. siya. Nung high school po ako, nagkaroon po ako Mm-mm. ng konting kalayaan kasi nga medyo malayo na yung distance sa bahay. Yes, yes. May mga Yeah. konti na po akong mga, alam mo yun, pagbabago tulad ng nagkaroon ako ng mga group of friends. Pero andun pa rin po Mhm. ako sa moment na nasa proseso po ako ng siguro adjustment na makikisama, ibi-build ang aking Mm. social life kasi nga nanggaling ako sa medyo mahigpit na Mhm. environment. And may mga tipikal na isang estudyanteng high school, may mga gala moments. Pero yun lang po kagandahan doon. Dahil sa pag-mold sa akin ng mga magulang ko ng medyo mahigpit, hindi po ako napasok sa mga vices na meron ng mga Oo. kaibigan ko. Nakuha ko pa Mm. rin pong pumasok at alam mo yun, mag-join sa top 10 ng aming Wow. year Mm. level. At the same time, may Yes. mga pagiging pasaway na mga moments. Alam mo yun, parang hindi Mm. na naging priority ang pag-aaral dahil parang na-overwhelm ako Yeah. eh. Oo, na ang saya pala ng Mm. ganito. Yes. So Sarap, no? 'Di ba? oo, Nung nag-focus school ako sa days. doon sa freedom na Oo. yon. Oh, ay kumusta naman yung freedom na yon? Yung ba ay naging daan din para, alam mo na, high school days, yung mga crush, may mga, alam mo yon, naranasan mo din ba yon? Na ikaw ay nagka-crush, meron kang nanligaw sa'yo or what? Anong experience mo nung high school days? Talking about crush, opo, mayroong mga gano'n pero mas feeling ko mas Mm. naging focus ko yung paggala. Kasi parang ito yung hindi ko nakuha, ito I yung hindi ko pa see. naranasan, yung mga gano'n. Oh, Oo, oo, pumunta sa bahay ng wow. mga kaibigan, ayun po. Yes. Mm. Saka parang nakita ko na parang dahil nga ang mga magulang na mo naman ay may work, parang hindi mo naranasan yung walang baon, hindi mo naranasan na nagkulang ka, parang nakikita ko na talagang sagana ka din sa mga bagay na kung saan hindi ba yan naging daan para ikaw ay sa bagay binanggit mo naman na hindi ka nagkaroon ng bisyo. Pero ano yung nakita mo na sa karanasan mo na hindi naman kayo kulang kundi sapat-sapat. Ano yung kaligayahan meron ka nung high school days Actually po, sa mga blessings na hindi po kami mm. actually po hindi po kami sagana nung bata po ako. Talagang dahil nga po marami kami and then, yung papa ko ay nagwo-work lang din sa isang company, hindi po sasapat talaga. Dumating po ako sa point na talagang pumapasok din po ako na walang baon nung ako po elementary po. Parang hindi ko po siya naisip Oh. na wala akong baon kasi ang iniisip ko lagi pumasok ng school para maglaro, yung gano'n po. Kahit nung high school na ha? Opo, Kahit high school days na, yun pa rin yung isip mo. Oo, talagang maglaro. Kasi yun opo. ang isang parang hinahanap mo, parang nagkulang ka nung nasa bahay ka pa, kaya nung pumasok sa school, parang yun yung time para ikaw ay maglaro. Oo, kaya ano naman yung experience mo na malungkot ba? Meron ka bang naranasang malungkot na sitwasyon nung time na ikaw ay nasa high school days mo? Yes po, actually po malaki po yung factor na ako po'y medyo hindi na-expose sa labas. Nagkaroon po ako ng identity crisis nung bata pa po, ng high school Oh, days ko po ako. Nagkaroon po ako yeah? ng parang Mm-mm. hard time na makisama. Paano po ba makisama, makimingle? Paano po ba hindi maging Mm-mm. selfish? Parang paano po ba hindi, dahil Mm-mm. nga perfectionist ang parents, parang nasanay po ako na kailangan perfect din yung mga kaibigan Oo. ko, perfect din yung the way they talk, the way they act, parang Mm-mm. ganun po, the way they mingle with me. So ano gano'n po na parang 'pag may nakita po akong mali sa isang kaibigan Mm-mm. inaayawan ko na po siya. So hindi po ako nag-stay sa isang kaibigan kasi may Oh. hinahanap po ako na hindi ko rin po alam kung ano, basta 'pag may Mm. nakita po akong mali ayoko na, parang gano'n po. Oh, So gano'n yun? Ano yun, ano yun? Ano yung parang hinahanap mo yung magbigay ka nga ng isang sitwasyon na puwede mong naranasan mo na ano yung hinahanap mo yun? Ano yun? siguro Kailangan po yung ba matalino, kailangan ba maganda, kailangan ba gwapo, ano ba? Ano yung ano yung sinasabi mo na parang hinahanap mo, noon nung time na yon? Natuklasan mo naman, ayan. opo, actually nang Oo. natuklasan ko siya nung ako po'y
nasa college na parang nung inaral ko yung gano'n na parang bakit nga ba ako gano'n nung Mm. ako po'y bata pa. Oo. Parang siguro the way they talk, Oh, parang kailangan di magaspang magsalita, yung mm. parang gano'n. So parang nagiging off siya sa Oo. akin dahil sa bahay mahigpit, eh. So Oh. naging upbringing sa akin yung gano'n Mm. na pero Pero at sa the same tingin mo, yeah, oo, sige, go ahead. okay, okay. Pero po actually hindi naman Sige, po ikaw, go ahead. perfect ang bahay namin, magulo din po kami kasi dahil nga parehong kailangan laging tama yung sa bahay, laging may mga arguments ang parents ko na which is nadala ko rin po na nasama po sa character ko yung laging may nag-argue na tama ito, tama yan, hindi ako yung tama, ako yung tama. Parang laging may gano'n. So nasama na kasama po siya Mm. sa isa sa Oh. mga alam mo yun Mm. nagiging Ibig identity sabihin, crisis nag-graduate ko ka ng po. high school. Oh, yeah, nag-graduate ka ng high school, nandun pa rin yun, na parang naroon pa rin yung katanungang iyon na parang meron kang something na hinahanap kahit sa sarili mo or what, na sobra bang naging mahirap sa'yo yun, ganong situation? Yes po, Mm-mm. mahirap po kasi, um, ano, kumbaga yung character kasi natin yung gagamitin natin sa pakikisama sa Yes. labas, ito din yung gagamitin natin para Mm-mm. mamuhay tayo. So ang character ko po talaga ang Mm-mm. naging struggle ko, hanggang sa Oh, yun yes. po. Mm. Oh, ayan. At sige, pagpatuloy natin dahil nabanggit mo na nung college years mo naman, parang doon mo na-realize. Ayan, yung kumusta naman ang iyong kolehiyala at saan ka naman nag-aral? Oo. Okay? Mm-mm. Ayun. So, nang college po ako, I decided na maging independent. Parang parang nasa Mm. feeling ko nasa tamang edad na ako. Pero actually hindi pa talaga, Oh, oo. oo. Nag-decide po Yeah. akong lumabas ng Yes. bahay. Nagpaalam na po ako sa magulang ko dahil Mm-mm. feeling ko tapos na ako ng high school. Mm-mm. Siguro dahil sa pagiging tough din ng parents ko, parang nagkaroon na ako ng lakas ng loob na parang feeling ko kaya ko na yung lahat. So nagpaalam ako sa magulang ko. Mm-mm. Medyo Mm-mm. half-hearted silang to say yes. Pero sabi ko mag-working student ako at Mm-mm. mag-aaral ako. Gano'n. Oh, yeah. Same doon pa rin sa Bacolod o nag-change ka ng lugar? Yes po, sa Bacolod pa rin po pero medyo malayo-layo na po. Palayo po Ibig ako na sabihin, hindi ka na nakastay sa inyo. Ibig sabihin, sarili ka na talaga, ano ka na, nag-boarding house ka or what? Nung nag-aaral ka ng college. Yes Ganun ba po, yun? nag-stay po ako sa parang, Oh. isang stay in the work. Tapos, tumigil po ako ng Mm. 1 year tapos nag-work, Working student. nag-ipon. Yeah. Opo. Wow, bakit mo naman naisipan na mag-working student? Ay alam mo naman na kaya naman ng mga magulang mo, ikaw pa naman yung panganay. Bakit mo naisip na mag-working student? Sa dami po kasi namin hindi po kami talagang sagana sa pera. Oh. So, gusto ko pong Mm. kahit papaano ma-lessen po yung burden ng parents ko sa aming lahat. Ayun, very good. Oo, yes. Yun yung naisip, yun yung dahilan. Bakit mo ginawa yun? Kasi naisip mo na ang dami ninyo. Ayan, mabigat na yun kasi kolehiyo na yun eh, no? Ano namang course ang iyong naging course nung college ka, nung nag-aaral ka ng kolehiyo? Ano Actually po, naman yung iyong... ang unang pangarap ko po is maging psychologist kasi parang alam mo yun nagkaroon ako Oh, ng struggle, bakit ganito yung character ko, bakit ganito yung parents ko, yes. bakit ganito Oh, yeah? kami. So dahil sa mga katanungan din gusto ko pong Mm. maunawaan kung bakit. So gusto ko pong mag-aral Oh, ng gano'n. wow. Ang ganda naman. Ay, paano, nakatapos ka naman? Psychologist? Hindi po, actually po, wala pong chance na makapag-aral po ako ng gano'n kasi ang taas po ng tuition, hindi po kakayanin ng aking sariling kita. Oh, ganun pala yun sa inyong university. Sa ganung course, may mas mataas. Ay, ano naman naging course mo? Ano naman yung ipinagpatuloy mo na course na iyong pinag-aralan? Meron pong ako po'y high school para unti-unti na po ako nakakilala sa Panginoon. So later po ishi-share ko rin kung paano ko nakilala si Lord. Yes, yes, Nakakilala po ako ng yes. Christian, family na gusto po akong i-sponsor na mag-aral po ng college for free, for first Oh, year, yeah. for free. At the Mm-mm, same time, kailangan ko po mm-mm, siyang i-maintain lang yung mataas na grado para mabigyan po ako ng scholarship ng school, ay ng mm-mm, school. mm-mm, So, sa school mm-mm. naman po, merong dormitory. So, kailangan po namin libre na po yung stay.
So, nag-aral po ako ng Okay. Bachelor of Theology. Doon po kasi mayroon pong course na, I Mhm. mean, part of it is yung psychology na rin. At the same time, marami pong Mm. bagay na may malaking tulong din po siya sa akin. So, ayun po. Mhm. Pero yun po yung siguro yung turning point ko rin nung nag-college ako. Na parang doon na Yeah. nagkaroon talaga ng iba na to. Parang this time around, hindi na to high school sa elementary Oh, lang na yeah. buhay. Yung college days mo, doon ka noon na, doon mo na-experience na magkaroon ka ng encounter sa Panginoon. Ito ba yun? Di yun ba yun na nakakilala ka sa Panginoon college days mo? Ganon? Yes po, Oh, nagkaroon na po okay. ng introduction si Lord sa buhay ko ng mga panahon na yon. Pero hindi pa gano'n Oh, kaseryoso. yeah. Hindi pa ganun kaseryoso hanggang nakatapos ka ng pag-aaral. Oo, Dito na po ako di nagtapos ba? sa Maynila. Yun ba yun? I see, nag-Manila na. O, kumusta naman ang paglipat mo sa Manila? Lalo bang naging mas magulo yung isip? Lalo bang naging mas mahirap yung sitwasyon? Alam mo naman, dito sa Manila, iba talaga ang province, di ba? Anong iyong na-experience doon sa college days mo here in Manila? Dito po medyo nagiging mahirap ang environment for me. Siguro kalakip po nun ay andun pa rin yung identity crisis na dinadala ko. Hindi na lang siya gano'n ka-heavy kasi medyo Mm-mm. na-lighten ng konti. Pero Mm-mm. andun pa rin po siya, andito pa Oo. rin sa akin. Dala-dala ko siya hanggang sa pagpunta ko dito. So, medyo Mhm. nagkaroon lang ako ng culture shock siguro sa environment. Pero dahil nga ako po'y pinalaki na Yes. medyo tough, alam mo yun, independent, kailangan maging responsable ako sa sarili ko. Yung malaking tulong po siya sa akin hanggang sa nakilala ko Nakayanan, na ng lubusan ng nakayanan mo. Panginoon. Opo. Wow! Ayan, at ngayon, yan ang ikwento. Yan ang napakaganda ng marinig ng lahat ng ating mga kaabangers na doon simula doon ang isinilang ka, karanasan mo ng elementary, high school, college, at ngayon talaga yung climax ng iyong buhay na kung saan doon inakilala mo ang Panginoon. Ikwento mo nga sa amin, paano yon? Ah, isang tao ba ang nagpakilala sa iyo? Paano ka nakakilala sa Panginoon? Ayun. Before that, Pastora, no, gusto ko lang din po i-share kung bakit ako napunta ng Manila. Bakit ako natigil din ng aking college sa province. Ako po'y dumaan sa matinding Mm-mm. depression. Nung ako po'y Oh. nasa first Mm-mm. year college ko po, nasa yung college life ko doon sa province. Mhm. Dahil po, Mm. feeling ko parang wala na akong, dahil nga nag-decide akong maging independent, hindi ko pinapaalam sa Mhm. mga magulang ko na nakakaranas ako ng sobrang hirap ng buhay. I mean, talagang nung nasa dormitory ako, parang Oh, yeah. ang akin lang ang hope lang na meron ako is yung first year life ko kasi sponsored ako ng, alam mo yun, foster parent. Pero pag hindi ko Yes. maitawid tong Yeah. aking, next semester, ay hindi na po ako makakapag-aral kung hindi ko makuha yung Mhm. scholarship. So, hindi naman sa Mhm. hindi ko po, actually mataas po yung mga grades ko. Pero dahil nga siguro naging Mhm. perfectionist din, dahil yung factor na yun sa buhay ko, nakakaranas, sobrang nag-overthink po ako na paano ako makasurvive, wala po akong financial support na nanggaling sa family ko. Unlike sa mga kasama ko dito sa dormitory, talagang everyday I mean every week may allowance sila, may food. Ako po wala, Mhm. talagang naging working student na talaga ako. So with that Oh, po, yeah. nag-overthink po ako ng sobra hanggang sa na-depress po ako. Papaano Opo. mo na naku, paano hanggang kailan, gaano kahaba, paano ka naka paano mo na lagpas, paano mo na napagtagumpayan 'yon? Ikuwento mo nga kung papaano? Hindi ko Mm. na po Para maalala pero mahabang panahon po siya hanggang sa dumating po yung point na ayoko na pong gumising, kailangan ko na lang matulog. Ayokong oh, gumising dahil wala na akong pag-asa, parang feeling ko wala akong pag-asa. mm, Though Bible school ang yes. inaaralan ko ha, I mean andun yung alam mo yun, feeding ng Yeah, Word of God. yes. Oo, Yeah, yeah. oo. Mm. So ayun po hanggang Pero that sa time, that time na nag-aaral ka sa Bible school na yun, wala ka pang personal encounter. Parang paano nangyari na nag-Bible school ka? Born again ka na ba na nag-Bible school ka? O parang naging pagkakataon lang yun para makapag-aral ka? I think Na po naging tinanggap mo na rin na pagkakataon, pumasok ka ng yes. Bible.
Oo, Yeah, pagkakataon lang po dahil gusto kong matupad yes. yung pangarap ko and then ito Oo. po'y free, alam mo Ayan. yun? Tapos kailangan mo lang Yes. sipagan, gano'n. Yes. So, mababaw, Yes. mababaw Yun lang. yung Oo. motive ko talaga. Iyon. Yun Oo. lang talaga yung dahilan bakit ka nag-Bible school. Hindi Yes, dahil oo. may calling ka, hindi dahil hindi. Talagang pagkakataon lang para makapag-aral ka. Di ba yun yun? No? Tama po, Kaya oo. naikwento mo na nasa Bibles ka, nasa Bible school ka, Word of God ang pinag-aaralan, pero naroon ka pa rin sa time na ikaw i-depressed. Anong Yes. masasabi mo doon? Ikwento mo nga, ano yung karanasan doon? Actually po, yun po parang ilang weeks na hindi ako lumalabas ng dormitories hanggang sa namalayan ko na yung sarili ko na sa hospital na ako. Dinala ako ng school sa hospital. Oh, Mm. talaga. Opo. Wow, oo. Tapos, kuwento mo pa, sige, Ayun kuwento mo po. pa kung papaano mo Ano po, namin para maraming nakakarinig na oo, actually po, ito mm, po talagang kasi sa dami din ng kabataan ngayon dumadanas nito. Oh, so yun po, yes, yes. hanggang sa Mm, nag-decide ang school na kailangan ko magpagaling. So dun po I mean oo. siguro mga 1 week, 2 weeks ako sa hospital, hindi ko na po maalala. Sinabihan na po ako ng dean namin Mhm, na kailangan ko munang umuwi, magpahinga, magpagaling, kailangan ko ng bagong okey. environment. Kasi wala silang alam, eh. I mean Okey. talagang oo, nasanay po kasi ako na 'pag meron akong problema kailangan kong i-deal 'to sa sarili ko na wala akong, alam mo yun, Yes, inaagrabyadong tao, yeah, humihingi ng tulong. yes, Kasi yun ang nakasanayan ko, Yeah, yung yeah. nakamulatan ko. Sinarili mo So na lang, sarili mo na lang, gano'n. yes po. Yeah, So, hindi nila alam kung bakit ako pero nagkaroon ng gano'n, yung parang alam mo yun, sobrang na-depress ako. mm, So, kahit kausapin ako mm. ng dean namin, "Bakit?" O parang ayokong magsalita kasi tinatamad Hmm, akong i-share, yung gano'n. Yung parang wala naman silang oo. maitulong sa akin kung i-share ko 'to sa Mm. kanila. Yung may mga gano'n po ako, naging close-minded Oo. po ako sa paligid, gano'n po. Pero sa pagkakataong yun, eh, hindi mo nakita yun, ayun yung naging dahilan bakit ka lumala ka kasi nga hindi mo nga naisi-share. Parang sinarili mo na lang, 'di ba? Nakita mo din yun talaga sa sarili mo na sa mga times ng ganyang mga depressed, talagang 'pag sinarili mo lang talaga yun, talagang hindi lalo yung makakatulong, 'di ba? Parang anong nangyari, umuwi ka ba ng probinsya or what? Kailangan ko pong umuwi ng bahay, same po sa Mm, province pa rin, kailangan ko umuwi ng bahay para magpahinga. mm, So, wala mm, naman po akong choice kasi ayaw na po akong tanggapin ng school dahil siyempre nagwo-worry sila sa mm, kalagayan ko. Pag-uwi ko ng mm, bahay parang mas lalo po akong nalungkot kasi ayokong maging burden sa yes, family ko. Actually, kaya naman po akong paaralin ng magulang mm, ko kasi meron kaming mga lupain mm, na puwede naman po akong alam mo yun, yeah, puwede naman nilang gawin for me. Pero, mm, siguro mm, andun yung mindset ko na gusto ko ng maging malaya, gusto kong maging independent, gusto kong yeah. meron akong napatunayan sa Yan, sarili ko na hindi mm, ako sinasabihan, hindi ako mm, tinuturuan. Alam mo yung gano'ng mindset yan. na bata pa, eh, Hindi oo. pinakikialaman. Oo. Talaga naman, oo, yun na yung buhay mo nun, na magandang marinig na yun ng lahat ng nakakarinig, ayan. Then after noon, paano ka uli nakapagpatuloy sa pag-aaral? Meron pa bang pagpapatuloy or what? Yes po, pagkatapos po ng ilang siguro months or year, hindi ko na maalala, pero naging okey naman po ako. Nag-work po ako for a while and then I decided na Mhm, pumunta ng Maynila para hanapin kung ano ba yung mm. parang gusto ko ng ibang environment, gano'n. So, Yes, away from my mm. parents ulit at saka sa mga siblings ko. Yeah, oh, oh. Then ano naman ang karanasan mo sa pagkakataong yun? So, nung dito na po ako ay, yun nga po nagwo-work at ang pinakamalaking, pangyayari po talaga sa buhay ko, pinakamasaya at pinakamasarap na pangyayari na yugto ng buhay ko, nung ako Mm, po ay sa Manila ay, ang plano ko lang naman magtrabaho, hanapin yung career mm. ko ng gusto ko, magkaroon ng Oo, maraming mm. pera, magiging malaya Yes. sa lahat ng bagay. Pero alam mo yun, sinu-sustain Ah, ko pa rin yung parents ko kasi mahal na mahal ko po sila. yeah. Sila po yung mga favorite Mm. people ko sa buhay ko, kasama ng aking mga kapatid. Yes. Mm. Mm. So, yun lang naman po Mm. hindi po Tapos kasama si ayun, Lord sa pangarap ko na alam mo ipagpatuloy ko, hindi kasama ang Panginoon oo, actually. yes, that time, sarili mo lang pangarap, ayun, Yes, 'di ba? oo. Sarili mo lang pangarap, yung pangarap mo na talagang akalataa mo makakaya mo, akalataa mo ang tunay na tagumpay ay kaya natin kasi kaya naman nating mag-isa, kaya naman nating gawin, may kakayanan naman tayo kasi yun ang parang pareho tayo, eh.
Parang pareho tayo ng sitwasyon. Dahil ako din ay independent din, ako din ay matapang-tapang, parang gano'n, ano. Parang ang tingin natin, kaya naman natin. Kasi ako, ano din working student din ako, self-supporting din ako, kaya 5 years din ako nakagraduate. Nararamdaman ko yung, ano ko, alam ko yung kinukuwento mo. Kasi that time talaga na wala pa tayo sa Panginoon, talagang yun tayo, mayabang tayo, alam mo yun, yung, kasi kayabangan na yung kayang-kaya natin, di ba kailangan sila. Gusto kong Tama po. patunayan sa mga magulang ko na kaya ko naman. Yan yun di ba? Alam ko yung kinukuwento mo na dumarating sa puntos na parang lumalabas na kalang may kayang-kaya natin, pero sa totoo lang, nakaya nga ba talaga natin? O ang tanong ko sa iyo, totoo bang nagtagumpay at nakaya mo? Actually po, hindi po. High school pa lang pinatunayan ng Panginoon na hindi mo kaya yan mag-isa. Mm. Ayan. Oh, 'di ba? Yun yung ganong sitwasyon. Tapos nung nagtatrabaho ka, nagwo-work ka, na nasa Manila ka na, doon mo ba natagpuan, doon mo ba nakilala ang Panginoon ng lubusan sa puso mo? Doon mo ba ikaw talaga nagsuko ng buhay sa Kanya? Pwede mo bang ikwento paano dumating sa iyo nung ikaw ay nagkaroon ng personal encounter sa Panginoon? Yes po, siguro mga first 2 years ko sa Manila actually po, ang una po talaga ay ang purpose ko is para lang mag-work dito. At the same time po, papunta po ako ng ibang bansa. Mayroon na po akong, Hmm. kailangan ko na pong siguro mag-stay lang dito for a Mm. while, mag-work, mag-ipon, tapos paalis na po ako ng ibang bansa. Mm. So next, after 2 year, I mean, I think Mm. after a year, naka-ready na po ako na pumunta ng ibang bansa Mm. to work. So, Mm. ready na po parang I think 3 days or 4 days before, hindi ko na po masyadong matatandaan. Ready na po ako, yung Hmm. flight ko. Oo. All of a sudden, nag-message sa akin ng aking Mm. company na yung place na aking pupuntahan ay natamaan ng bomba ng Mm. Israel. Alam mo na, Middle East country. So, talagang Oh. laging ano. Oh. Mm. Mm. Yeah. So, Mm. with that, Mhm. hindi na po matutuloy yung flight ko. Hindi, in short, hindi na matutuloy yung pangarap Mm. ko. Alam mo yun, na mag-work sa ibang Oo. bansa. Oo, Yes, yes. ganon. Ganda naman. Kasi, oo, I Oo. have to wait for another Mm. chance dahil nga siyempre yung company, yung place, Mm. wala na as in Mm. totally, ano na talaga, talagang Mm. na-wash out sa Oo. giyera ng, alam mo yun, Wow. conflict ng Ang hirap dalawang nun, bansa. anong naramdaman mo doon? Parang nawalan ka na ng ano, 'di ba? Parang akala mo pangarap na, pero bigla na lamang ganun yung pangyayari. Anong naramdaman mo that time? Kaya grabe Pastora, Mm. parang feeling ko gumuho yung mundo ko ng mga panahon na yon. Ayan. Kasi, oo, Yes. wala akong plan to Mm. stay dito sa lugar na 'to, parang gano'n. Ang Mhm. pangarap ko is Mhm. mag-work tapos lumipat na naman ng ibang Yes. bansa, palipat-lipat ng bansa para lang, alam mo 'yun, magtagumpay sa buhay. Mm. Hindi pa rin kasamang Panginoon sa Yeah, yeah. pangarap na 'yun, oo. Oo. Talagang yung pangarap 'no, yung pa rin pangarap. Tapos sa pangyayaring iyon, kailan dumating nung talagang nagkaroon ka ng encounter sa Panginoon? Ayun, so with that po, hindi natuloy ano, nag-work ako dito sa BPO company. At the same time, merong Mm. isang friend na nalipatan ko, nag-invite sa akin na umattend ng Bible study. Parang hesitant pa po ako, Mhm. pero sabi ko, parang bakit hindi? Ginagawa ko rin naman 'to noon. Bigyan ko ng chance yung sarili ko. Mm. Hanggang sa, yun na nga, Mm. nagtuloy-tuloy siya, nagustuhan ko siya. Tapos hindi lang po siya parang hanggang habang tumatagal, nagugustuhan ko na yung ginagawa ko. Na parang I love this Hmm. ano, Mm. kumbaga alam mo yun, gusto gusto ko Mm. yung ginagawa ko, nag-aaral ako, Mm. tapos parang alam mo yun, Mhm. yung habang nag-a-attend ako at the same time natuto na ako mag-share, nag-aaral ako. Kasi ano ko, bookworm Mhm. po ako ng medyo bata-bata pa po ako. Dahil wala pong way of playing Mm. outside, magbasa kami ng libro sa bahay. So, dahil po Mm. sa bagong lipatan ko ay wala naman pong libro maliban sa Bible na Mm. binigay sa akin. Yun po yung binabasa ko. Hanggang sa Mhm. napamahal sa akin yung Mhm. binabasa kong Bible, na parang, "Oh, I love this ano, kumbaga Mhm. book." Parang gano'n. Hindi naman bago sa akin ang Bible Mm. ano, pero bago sa akin yung nilalaman nito. Mm. Alam mo yung gano'n? Oo, oo. Yes, oo. Tapos, nakailang ano yun, nakailang, months or may months ba na bago mo tinanggap ang Panginoon? Mahaba muna ba yung proseso na ginawa ng kaibigan mo na inabot ka niya or nagkaroon ka agad ng, mabilis na encounter sa Panginoon? Um, Siguro po mga third time ko na-attend sa Bible study. Do'n ko po na-realize na, Oh, oo, wow. Mhm. kailangan ko ng Mhm.
ibalik yung buhay ko ulit sa Panginoon kasi nilayo ko yung buhay ko kay Yes. Lord dahil sa sarili kong gusto at Mhm. mga plans ko. And Mm. then I decided Mm. na, ayun, sa bahay pag-uwi ko, ayun, kinausap ko yung Mhm. Panginoon, umiyak ako kay Lord. Doon ako nagkaroon ng siguro malaking Yes. realization na hindi pala bagay sa Wow. mundo at tagumpay Yes. ng mundo yung hinahanap ko, kundi alam mo yun, deliverance Yun. at breakthrough ng Diyos sa inner life ko yung kailangan ko. Yes. O yun. Yun yung solusyon na dumating sa buhay mo, ano, nasagot yung iyong mga tanong sa iyong identity, sa iyong ano pa mang question, kahit sa iyong mga magulang. Talagang gusto ko iparinig sa mga nakikinig na talagang ang Panginoon lang talaga ang nagbigay ng sagot sa lahat ng yun, ano? Ang salita ng Diyos ang nagbigay ng sagot sa iyo. At talagang siguro nararamdaman ko talagang katulad ng naranasan ko din. Alam kong grabing kapayapaan, no? Grabing kapayapaan yung naranasan mo. Anong masasabi mo? Yes po, Pati din actually. sa parents mo. Oh, Paano actually nila pastor, natanggap? grabe, dahil nga nasanay ako lagi ko sinasarili yung mga bagay-bagay sa sarili ko. Oo. Umuwi ako ng bahay Yes. after Bible study and then kinausap kong Panginoon buong gabi. Kinausap ko si Lord. Hindi ako nakaranas ng Wow. antok eh. Oo, Wow. parang hindi ako Mm-mm. nakaranas ng antok. Ang sabi ko lang sa Mm-mm. Panginoon that time, kung talagang totoo kang Diyos, magpakilala ka sa akin, Mhm. gano'n. Wow. Mhm. Yes. At Tapos gano'n, at medyo na naiyak oh, ako, yeah. no? Sorry po. Gano'n po, Yes, yes. parang Okay, okay. Mm-mm. Mm-mm. ayun, so parang nagkaroon ako ng siguro mahahaba yung conversation namin ng Panginoon, ng alam mo Mm-mm. yon, siyempre, kailangan kong kausapin din yung sarili ko. Kasi Yes. nag-isip ako na ayoko na mag-work. Ayoko na mag-work sa alam mo yon, Yeah. corporate Mm. world. Parang ito yung gusto ko Oo. na may gusto ko Oh, gawin 'tong ginagawa ng mga pastor na sinasamahan ko, na yeah. mag-set din ng mga Bible Wow. studies. So sumasama na ako sa gawain that time. And I love sharing the Oh. word of God Mm-mm. talaga. Ang sarap ng alam mo naman ang sarap ng Mm-mm. ano mo 'yun, kausap sa mga tao Mm-mm. nito na parang ang Mm-mm. nakita ko lang, nararamdaman ko is sobrang saya, ang gaan ng pakiramdam, ang bilis ng Yeah. oras, 'pag nasa Yeah. ministry ka, alam mo yung gano'n. Mm. Wow. Talagang ano, naranasan mo talaga yung ganong joy na parang ayaw mo na, alam mo yun, naranasan ko yun eh, parang ayaw ko nang bumalik doon sa lugar na yun. Parang ayaw ko nang makahalubili yung mga ganong mundo. Alam mo yun, naranasan mo yun na parang inayawan mo na yun kasi gusto mo na ito na yun. Naranasan mo ba yung ganon? Yes po, Na pastora, parang, kasi ah, opo, oo. Mm. actually po nung nag-decide po ako na hindi na po ako Mhm. mag-work sa corporate world, yun naman po yung time na kailangan na po ako Mm. i-promote sa posisyon na meron ako. Oh. At the same time, hindi ko po Oh, and then? nakalimutan ko po palang i-close yung aking application sa company na papasukan ko para sa ibang bansa. And during that time, may available slot na Mhm. para magbumalik ako para po mag-work abroad. Yung gano'n. So, kailangan kong mag-isip dahil ito Mhm. yung una kong gusto. At ito rin yung parang magiging tugon sa Mhm. para sa pamilya ko. Mhm. Nagkaroon din po ako ng parang dealing Mhm. ulit sa Panginoon. Mm. Parang gustuhin ko ba yung promotion na 'to sa corporate world na mas mataas ang sahod or pipiliin ko ba yung work sa ibang Mm. bansa na gusto ko rin dati? Or eto, ngayon, yung bagong buhay ko Oo. na mag-work na lang Yes. sa ministry, gano'n. Oh, papaano, oh, yeah? Okay. Paano tinugon 'yan? Paano, ha? Anong iyong, Oo. ikuwento mo? Paano ka nakapag-decide talaga ng yun na talaga yung desisyon mo? Mm. Mm. Actually po medyo mahirap kasi mga 1 week ko rin po siyang, pinag-isipan and, nahingi ako ng tulong sa Panginoon, "Lord, ano po ba, kasi puwede naman ako mag-work at the same time mag-serve sa ministry, pero bakit parang iba, bakit parang pumasok pa rin po ako Mm. sa company pero ang bigat na ng nararamdaman ko, parang hindi ko na siya gusto yung pinupuntahan ko." Yeah, oo. Iba na. Gano'n po. Yes, oo, iba na. Hinahanap mo na yung doon na talaga sa gusto ng Panginoon. Naranasan mo ba talaga na kailan yun at anong salita ang sinabi mo sa Lord na talagang, "Lord, I surrender." Alam mo yun, "Lord, I surrender all to you." Naranasan mo ba yun na talagang, sinabi mo yun sa Panginoon? Kasi alam ko marami kang dinidil sa Panginoon, eh, pero nakita mo na napagod ka, alam mo yon, marami kang pinagsikapan, hindi naman nagtagumpay, halos punta na sa abroad, hindi rin naman nangyari. Pero dumating ba talaga yung pagkakataon na nakita mo, ay lahat talaga.
talagang dapat talaga isuko ko na lahat sa Panginoon. Kailan yung puntos na dumating ka sa ganong sitwasyon? Mm-mm. Isa po sa talagang nagbigay din ng linaw sa akin is yung Jeremiah 29:11. That time nung bago pa lang po ako sa Oh, Panginoon, hindi yeah? pa siya Mm-mm. famous sa buhay ko. Habang sinascan kong Bible, sabi ko, Lord, Yes. Mm-mm. sabihin mo sa akin dito, alin dito yung confirmation na mag-full-time ako sa'yo. Ganon. Kasi pag tumigil ako sa work, dahil nga independent ako, Mm. pambayad ng renta, alam mo yun, lahat, bills, personal bills ko. Alam mo yun? Mm-mm. So, Mm-mm. ganon. Sabi ng Panginoon, for I know the Mm-mm. plans. I know the plans I have for you. Ayun, ganon. Yes. Oo. So, Oh, naging yes. malinaw Oh, sa wow. akin. Oh. Mhm. Na ang dami kong Hanggang plans, pero higit, nag-decide. opo, higit ang plano ng Panginoon sa buhay ko. Yeah, that's it. Kaya doon mo na talaga isinurrender na, Lord, your will be done. Yung ba yun? Yes po. Yun na Opo. yun. Ano? Opo. Mangyari na po yung kalooban mo. At nung sinabi mo yun, anong nangyari? After a day po, nag-render po ako ng resignation. Dinecline ko na rin po yung offer sa akin sa ibang bansa. And then I decided po na Mhm. mag-join sa ministry for, yun, sama po ako sa Mhm. field. Ayun, hanggang sa, ang church Mhm. po na pinupuntahan ko ay mayroong Bible school. So, pumasok po ako. In short, Oh, oo, yeah. nag-aral po ako. Mhm. Hanggang sa doon na po na tuloy-tuloy Okay. na. Oh, oh, wow. Tuloy-tuloy nag-Bible school. Ano kapag Bible school ka? How many years sa Bible school? 4 po. 4. Mm-mm. Talagang natapos mo, nag-year out ka pa ng 1 year, no? Yes po. Grabe, ano, talagang hindi mo akalain na hindi mo ni plano ni isip na, ay, kumusta naman yung mga magulang mo sa iyong desisyon about that? Actually, yung parents ko po very supportive po sila sa akin sa lahat. Dahil nga, nung una pa lang ay nung nag-decide akong maging independent, pumayag na po sila. Mhm. Ang sabi lang ng mom ko Mhm. na lahat ng bagay na tutunan mo sa bahay natin, as long na mabuti siya para sa'yo, Mhm. take it as a lesson. Oh, I see. Talagang tinanggap nila yung, siyempre, may religion din sila. Tapos alam naman nila na ikaw ibang hindi na religion yung alam naman natin yung pinasok natin. Wala ka bang negative na sinabi ng iyong mga magulang, ng iyong mga kapatid, ng iyong relatives? Walang persecutions na dumating sa that time? Sa parents ko po wala kasi sobrang bait po ng mga magulang ko kahit na perfectionist sila. Pagdating po sa Wow. mga moral support, sobrang Mm-mm. all out po yung magulang ko. Pero Mm-mm. siguro po sa side Wow. ng tito ko, parang gano'n, na nandito sa Manila, parang ibang Mm. expectation niya kasi Yeah. panganay na sa lahat ng pamangkin ako yung panganay. At the same time sa bahay namin ako yung Yeah. panganay sa magkakapatid. So, Mm-mm. Mm-mm. question po niya yung bagong, alam mo yung journey ko na parang, bakit ganyan? Bakit ka pumasok Yes. sa ganyan-ganyan? Pwede ka naman magsimba lang na Oo. walang commitment. Bakit kailangan mo itigil yung mayroon ka Kaya yan. ngayon? Ganon. So, Yes. Yeah. At ikaw ang panganay, dapat yes ikaw po. yung nakatapos ng gustong ng mga magulang, makakatulong sa mga magulang. 'Di ba? Alam mo yun yung ganon. Tapos ngayon, alam naman nila ang pastor, ano ba 'yan? Opo. Walang yumayamang pastor, alam naman natin 'yan, no? Yung mga sinasabi nila. Pero kitang-kita na kung paano nag-enjoy ka sa iyong buhay paglilingkod sa Panginoon hanggang dumating ba na ikaw ay tinawag na talaga. Tinawag ka talaga. Paano ka pumasok doon sa pagiging ikaw ay nagpastor? Mm-mm. Nagsimula po ako sa Bible study. Tapos, after siguro po ilang months, pumasok po ako, nilagay po ako sa children's ministry. Then, mga siguro 2 Oh years. yeah. Oo, 2 years ako. Yan, kanya ang starting point talaga sa mga church. Oo. Oo, tapos po Children's ministry talaga ang unang ano. Yes. Mm-mm. hanggang sa kalaunan Wow. po, Tapos, naging youth pastor po ako. naging youth pastor. At Opo. ngayon naman, ano na, ikaw na yung Tapos talagang po, ikaw resident pastor or what? Ano? senior pastor po ako Oo. ngayon. Pero ibang church po siya. Senior pastor. Opo. Wow. Pwede bang sabihin mo yung nga yung church mo? Yan sa Paranaque din ba ang church mo? Yes po, pero hindi na Yan po din siya ba yung sa dating. Paranaque? Or Opo. Paranaque pa rin po. Oo. Opo. What's the name of your church? Word Pastora? Commission Fellowship. Oo, yeah. Praise God. Wow. Pray. How many years na, Pastora? Na nagpapastor? Ng full-time at senior pastor? As a senior pastor po, kakastart lang po namin 2022. After pandemic po. Tapos, as a pastor po, as a youth pastor, Oh, wow. siguro mga Praise nasa God.
Maliit pa lang po, mga konting years, mga ano pa lang po ako, mga nasa 10 years sa pastor in general. Mm. Kumusta naman, Pastora? Para tayong pastor, kumusta naman ang iyong buhay sa iyong pagpapastor na walang kasama pa sa buhay? Ano ba, wala bang plano or what? Ah, Ikaw ay magkaroon ng partner sa buhay? Very challenging ang pagiging pastor, alam po nating lahat ito, pero very Yes. interesting po yung Yes. journey, pastora. Yes. Yes. Oo. Totoo yan. Talagang alam naman natin kasi kailangan talaga iyon, challenging. Opo. 'Di ba? At talagang, yan na talaga yung sa akin para sa buhay ko, yun ang pinakamaligayang desisyon sa buhay ko. Alam mo yun, siguro nasa puso mo diyan, pinagdaanan mo na ang lahat, nag-aral ka, nagsikap ka, pero alam mo, ngayon natanto mo na ito na yung pinakadakila at pinakamasayang buhay na ginawa ko sa buhay ko. Ang ako ay makakilala sa Panginoon, maglingkod, at ngayon isa ng senior pastor, pastora, ayan, nakakatuwa naman. Ano, at mamaya, bago ka magbigay ng encouragement, bago ka magbigay, paano pa ang pwede mong masabi? Paano ka ba nakilala dito sa DLS? Gusto ko namang i-share. Ayan, paano ka nakakonect sa daily life sharing? Ayan. Isa po sa mga naging way po no para makapag-join po ako si Judy, Sister Judy, isa sa mga dating Oh, uh, yeah. uh, member ng youth ministry namin. So, yeah. And then after a Yes. year, Okay. hindi na kami Oo. nagkita dahil iba na yung pagkatawag ng Panginoon sa kanya. I mean, dinala siya sa ibang church for a mission para doon ihubog ng Diyos. So, then Yes. on and off ang aming communication, pero friend po kami sa Facebook. Then pag nakikita kami sa like restaurant, hi, hello, parang Oo. gano'n. And siguro po nagkaroon ng ganitong Oo. pagkakataon na alam mo 'yun, ma-invite. Pero yeah, Yes. 'yun po. Wow. Oh. Anong masasabi mo ngayon na nandito ka na sa daily life sharing? At talaga namang ipinahukay natin ang ating buhay. Real life, real talk. Real life talk. Anong iyong masasabi? Actually po nakaka-bless po, pastora, nakaka-bless ang ganitong alam mo 'yun ministry na alam mo, Mm-mm. Lord, ang dami mong puwedeng alam mo 'yun, Yes. ang daming puwedeng ma-share ng gospel. I Oo. mean, ang daming ma-share ng Yes. kabutihan, ng goodness, ng miracle mo, ng mga breakthroughs and Yeah. alam mo 'yun, Yes. Mm-mm. tawag dito, blessing na Mm-mm. ginagawa mo sa buhay namin through this alam mo 'yun, social media platform. So, nakaka-bless and ako po Yes. na-encourage din Yeah. talaga na alam mo 'yun, ang Panginoon hindi siya limited lang sa ministry, sa Mm. church na meron tayo, kundi alam mo yun, Oo. ang daming kaparaanan ng Panginoon. So, Alam mo, yun po. Pastora, maraming bansa ito na nakikinig sa atin ngayon. Maraming bansa ang umaabot dito sa daily life sharing. Kaya talagang yung mga patotoo, yung mga kwento na may mga nakikinig na katulad din yung karanasan, maaaring nasa ganun pang sitwasyon, ay talagang meron tayong naaabot, meron tayong natutulungan. Minsan nakalata natin, yun lang pag-share ng gospel, pero alam mo ba yung testimony? Alam mo yon, yung testimony, kaya ito ang daily life sharing. Talagang yung ipinapahayag talaga ang mga istorya ng buhay. Sabi nga, ipag may kwento, may kwenta. Ayan, ayun yun. At pag may kwenta, meron daw kwarta. Kaya napakahalaga talaga, salamat, napakahalaga na ikaw ay naging bahagi ng daily life sharing. At alam kong ikaw nawa ay maging hamon din para sa iba na sila din mag-guest, para makahamon din ng mga tao sa ating mga patotoo na laging tayo ay may kwento at ito'y nakapagdadala at kapag-akay. Pero bago tayo magpo-close dito sa ating isang oras na ating talakayan at magbigay ka din ng magandang encouragement sa mga tao ayon sa iyong karanasan, meron munang magbibigay na kung nakakakilala sa iyo. Hindi ko pa kilala kung sino siya na magbibigay ng kanyang pahayag patungkol sa iyong buhay. Pakinggan natin, Gabi. Hi, Pastor Zan. I thank and praise the Lord. Highway. Hi, Pastor Zan. I thank and praise the Lord Yes, for good your afternoon. life as always. You have been such a great blessing sa bawat isa sa amin.
sa WCF, and your words of wisdom rooted in the teachings of Christ have been a source of strength and encouragement for us all. Truly, you embody the essence of Christ's love through your acts of kindness and compassion. And by God's grace, you are reflecting the life of Jesus sa buhay mo mula noon hanggang ngayon. WCF family is greatly blessed to have you in your journey. Please know that you are not alone. We stand beside you. We are praying for you. Ano man yung pagdaanan mo. The Lord is faithful enough to strengthen you sa lahat ng area ng buhay mo. May the Holy Spirit continue to guide you, filling your heart with divine wisdom and fortitude. I miss you. I'll see you soon. Love you. Thank you, Bye-bye. I love Wow! you. Wow! Praise God! Anong masasabi mo doon, Pastora? Sa kanyang napakagandang pahayag patungkol sa iyong buhay na kanilang pastor. Ayan. Okay. Na-strengthen po ako lalo, Pastora. And totoo po. Talagang, actually po sila kasi yung mga buddy-buddy ko sa ministry. Sila yung matatawag ko talagang ministry partners. Talagang, alam mo yun, through thick and thin. Talagang sila po yung naging kasama ko talaga. Hanggang sa nag-pioneer kami ng church. Sila po hanggang, sila po kasi pong, si Way po kasi bata pa. I mean, nasa Children's Ministry, kasama ko na siya hanggang youth, hanggang sa ngayon po. So, sobrang blessed po ako sa mga tao na Wow. binibigay ng Panginoon sa akin as my ministry partners. Okay, bago tayo magbigay ka ng encouragement, Pastora, pwedeng ikaw ay mag-share ano ka bang babatiin, ano ka bang pasasalamatan. Okay, this is your time, Pastora, para magpahayag ka ng iyong pasasalamat o sino man o ano man. Yes po, unang-una sa lahat, of course, lahat ng ating mga nandito ngayon kasama natin sa daily life sharing. Magandang hapon po sa inyo lahat. And Yes. sa mga kaibigan, kapamilya namin sa World Commission Fellowship, magandang hapon po sa inyo kung sino man sa inyo ang nanonood ngayon. Yes. And thank you, Way. Salamat din sa iyo sa pag-join. Hindi ko akalain na nandito ka pala ngayon. Hindi ka nagsasabi ha. And so, ayun po. And then sa inyo po lahat, cast po nito, host po nitong DLS. Maraming salamat po. And good afternoon po sa bawat isa. Okay. Yeah. And your word of encouragement sa ating mga nakinig. Ayan. Yes po. Challenge, ano yung mga sa lahat po ng mga nandito ngayon at saka maaari po sa mga kabataan din na naging siguro may karanasan katulad ko na alam mo yun, we tend to alam mo yun, work in our own terms. Nakakala natin dahil magaling tayo, dahil strong tayo, kayang-kaya natin na lahat, hindi kasama ang Panginoon. Sa mga nakakaranas ng depression, even in yung alam mo yun, identity crisis, tandaan ho natin na talagang lahat ho tayo, wala pong sinayang na creation ng Panginoon. Tulad nating lahat, may purpose po si Lord. And sabi nga sa Proverbs chapter 19 verse 21, many are the plans in the man's heart, but it is the purpose of God that will always prevail sa buhay natin. So all things work together for good. Hindi man naging maganda actually yung pinanggalingan ko. Pero alam mo yung lahat yan inayos ng Panginoon at lahat ng kung ano mang meron ako ngayon ay talagang naka-ready na beforehand. So, wala pong sinasayang na plano yung Diyos pag pinagkatiwalalaan natin ang ating buhay sa Panginoon. Kung ikaw man na nakasama dito ngayon ay talagang maaring your journey mo ngayon ay talagang alam mo yon nagdududa ka pa or nag-iisip ka pa kung ano ba talaga yung purpose mo sa buhay. Meron tayong Diyos na pwede nating lapitan and para hindi na masayang yung ating buhay, hindi na magsayang ng panahon, hindi ka na magsayang ng oras, ng lakas, at ng kung ano-ano pang mga bagay na kakailanganin para ma-reach mo yung purpose mo. All things work together for good. Ika nga, hindi natin pwedeng piliin yung ating pinanggalingan. Pwede tayong mamili ng magandang desisyon na ating pupuntahan. And sometimes it may be impossible sa ating mata,
Pero bilang mga Kristiyano na rin ano, nakakaranas din ng alam mo yun minsan, I mean shaken pa rin ng kaaway. Alam mo yun, every time na nakakaranas tayo na parang panghinaan tayo, let's bring it to the altar. Yun lagi po yung nagiging lakas ng loob Yeah. ko. Whatever it is na Yes. mahirap sa paningin natin, let's bring it to the altar. Kasi andun yung Panginoon eh. Let's bring it to the altar. Let's bring it in the presence of prayer. Kasi powerful po yung ating Diyos. Kumbaga nga, walang laban na sinasayang ang ating Panginoon. Eh, di ba? Wow. Oo. Hallelujah. Praise And God. And Thank lastly po, you. gusto ko lang din po iiwan sa bawat isa that yun mo yun, ang pinaka-highest form of living is not like me na parang feeling ko gusto ko magiging okay ako and satisfied yung buhay ko pag marami na akong pera, pag nakuha ko na yung career ko. But you know what? Habang naglilingkod ako sa Panginoon, na-realize ko at pinakita sa akin ng Diyos that the highest form of living is not having a lot of money, though money is good, or being, successful sa buhay. The highest form of living is having faith in life. Having faith Yes. in having God in life. And the lowest form of living is not, being so poor and living on the streets. The lowest form of living is living a life without faith. So, yun po yung iwan ko sa bawat isa that, have faith Yes. because God is with you. Wow. And whatever it is, impossible, so bring it to the altar because God is there and His privilege, He is really happy to help us and, give us whatever it is na deserve natin. Napakabuti po ng Panginoon natin. Praise. Ayun po. Praise God. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa hapong ito. Bago ako mag-pray, maraming salamat, Pastor Zeni, na ikaw ay nagpaunlak sa paanyaya na maging bahagi ng daily life sharing at nawa ito ay magpapatuloy pa, may mga panahon pa na ikaw ay aming maanyayahan o meron kang maging taan para makapag-anyaya yung iba pa na ating makakasama sa daily life sharing. Maraming salamat, Pastor Zeni, sa iyong pagbibigay ng iyong panahon. At ngayon ay ako ay mananalangin, tayo ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito, O Diyos. Tunay nga po, kinreate mo ang bawat isa sa amin for a great purpose. You know, the plans for us, O God, plans to prosper us, not to harm us, plans to give us hope and a good future. Salamat, Panginoon, sa buhay po ni Pastor Zeni, Panginoon, kung paano ang napakaganda niyang story ng kanyang buhay, ng kanyang mga naranasan, ng mga challenges na kanyang naranasan sa buhay before na siya ay nakakilala sa Panginoon, before ng kanyang mga taon, ng kanyang buhay, hanggang ngayon na siya ay patuloy na naglilingkod sa iyo. Salamat, totoong ikaw ay faithful na Panginoon, at salamat po sa kanyang puso na totoong ang pananampalataya, Panginoon, ay kumikilo sa kanyang buhay. Ang kanyang pananampalataya ay may kalakip, Panginoon, O God, ng pagsunod sa iyo at paggawa ayon sa iyong pagkatawag sa kanyang buhay, upang marami pang mga kaluluwa ang kanyang maabot, marami pang kaluluwa ang matulungan katulad ng kanyang karanasan, ay maakay din kung paano nila makita ang totoong solusyon sa kanilang hinahanap sa buhay. Salamat po sa buhay ni Pastor Zeni, pagpalain mo siya, ang kanyang mahal na family, na nawa ay ang buo nilang family ay magkaisa ng pananampalataya, ang simbahan na kanya pong tinitindigan bilang senior pastor. Salamat sa iyong grace, salamat sa iyong favor, salamat, Panginoon, sa mga promotions na gagawin mo, higit, Panginoon, ang maraming souls, Panginoon, ang maraming kaluluwa, quantity, quality, especially quality, Panginoon, ng mga mananampalataya. Yes, maraming bilang, pero yung uri ng mga mananampalataya ay dalhin mo, Panginoon, doon sa nais mo para sa kanila, para yung accuracy, Panginoon, ng kanilang pananampalataya hanggang sa iyong pagbabalik, O Diyos. Ay ito po ang buhay ng simbahan na iyong ibinigay at itinindig at pinagkatiwala kay Pastor Zeni. Salamat po, pagpalain mo po siya. Lord, alam ko marami siyang mga desire, marami siyang mga plans, pero Lord, salamat, ipinagkatiwala na niyang lahat sa iyo. Kaya naman, yung plano mo ang mangyari at mangyayari sa kanyang buhay. Marami pong salamat sa daily life sharing, sa patuloy, Panginoon, araw-araw na iyong biyaya na hindi mo pinagkukulang at higit na iyo pang inile-level up, Panginoon, ang destiny na meron ang daily life sharing. Salamat po sa buong staff, sa pangunguna ni Pastor Dong at Pastor May. Salamat po sa malawak pang pangitain, Panginoon, na lalakaran
ng daily life sharing. Pinagpala mo na po kami, pinagpala mo na po ang bawat isa, pinagpala mo na po ang mga nakinig, pinagpala mo po kami lahat upang kami ay maging pagpapala. Marami pong salamat sa iyong papuri, sa iyong pasalamat at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Amen. Pastora. Thank you Nice po. to meet you. Yeah, God bless you all po. Okay.